Wala po talaga akong aaminin. Kasi wala naman talaga akong ginagawa. Hay, ganyan talaga, mahirap aminin na ang nagawang mali. Pero kapag ready ka na umamin, sabihan mo ko ha, tutulungan kitang malabanan yung ganyang pagiging malikotang kamay. Be, bata ka pa. Huwag mo sirain ang pangalan mo dahil lang sa pagnanasa mo sa kung anong meron ng iba. Bad yan. Nasa Bible na masama magnakaw. Kung hindi ako nagkakamali, nasa ikapitong utos yata yung huwag kang magnanakaw. Pero ikaw, ginagawa mo magnakaw. Wala po talaga akong ginagawa. Hindi ko ugali na kumuha ng hindi sa akin. Kahit kailan, hindi ko po naisip na gawin yun. Yung binibintang ninyo sa akin, hindi po yun totoo. Nakakasira na ng mental health. Masira naman ang mental health namin mga nanakawan, no? Lagi kaming aligaga. Wala na kaming ibang pinagkakatiwalaan. Huwag sana ganun. Kasi tignan mo ha, tayo-tayo na lang ang nandito. Mahihirap, kinakapo sa buhay. Laging kulang ang sahod, lagi may mga binabayaran na bills, upa, utang. Minsan tipid na kung kumain tapos nanakawan lang. Huwag naman sana maging ganun kasama sa kapwa mo pobre. Kung hirap ka na sa buhay, be, magsabi ka lang. Pauutangin ka naman kung may sobra. Tutulungan ka naman kung sakali. Pero wag naman yung pagnanakaw. Alam ko pagpipilitan mong hindi ka nagnakaw. Pero alam naman ng langit kung nagsasabi ka ng totoo. Bahala ka, ikaw rin. Baka magising ka na lang isang araw. Nakakarma ka na pala. Isa sa mahihirap na lugar na mapupuntahan ng isang tao ay ang lugar na may magnanakaw. Dahil hindi siya ligtas sa ganong lugar. Maging gamit man niya o pagdating sa pagbibintang. Dahil ganong lugar ang napuntahan ni Roxy. Pero bawat tao na nakakagawa ng mali, laging may kaparusahan. Ano kaya ang nababagay para sa magnanakaw na katrabaho? Nakamputya, nawawala yung wallet ko. Oh, saan mo ba nilagay? Dito lang sa bag ko. Kung di ka naman pala tanga. Alam mo na nga na may nawawalan dyan. Malay ko ba na mawawala pa yun, no? Na si Sante na yung magnanakaw noon, di ba? Pwera na lang kung may dumating na bagong magnanakaw. Wala po akong kinukuha dyan. Oh, bakit defensive ka? Wala naman akong pinapangalanan na. Ako lang po kasi yung bago rito. Kahit po kapkapan ninyo ko, wala po kayong makikita na kahit na ano sa akin. Maliit na bag lang po ang dala ko, tapos yung lagayan ko po ng pagkain. Bukod po doon, wala na po. Hindi ko rin naman po ugali na mangialam ng gamit na hindi po sa akin. Wala akong sinabi na ikaw, ha? Ewan ko na lang kung bakit kailangan mo pang magpaliwanag. Hay, karma na lang ang bahala sa magnanakaw na yon. Walang awa eh. Alam na bagong sahod kaya umatake. Wala na naman akong pambayad ng rent. Bato-bato sa langit ang tamaan. Guilty! Tama na yan, huy. Ipahanap na lang natin bago mag-uwian. O kaya ngayon na mismo, ipabukas na lang natin ulit lahat ng bag. Sa susunod kasi, huwag ka mag-iiwan ng mahahalagang gamit dyan sa bag mo. Alam mo na nga na walang CCTV dito sa area natin eh. Lalo na dyan sa lagayan ng bag. Tingin mo ba mahahanap pa yun, ha? Kung magaling yung magnanakaw, malamang nagawa niya na ng paraan para hindi siya mahuli. Bakit kasi dito pa sa area natin ang walang CCTV? Masyadong kuripot ang mga boss natin. Hamak naman na sa atin ang may pinakamaraming issue ng nakawan. Bahala ka kung ayaw mo. Kasalanan mo rin naman kasi yan. Ay, so nagbe-victim blaming ka ngayon? Kung anong gusto mong isipin? Nagtalo pa ang dalawang magkatrabaho dahil lang doon. Habang ang bagong empleyado na si Roxy, tila ba nakakaramdam ng konsensya. Hindi siya ang nagnakaw, pero parang siya ang dahilan kung bakit nag-away ang dalawa. Halos isang linggo pa lang si Roxy sa trabaho niya sa patahian, kung saan maliit na lugar nga lang yon. Lahat ng gamit nila nasa iisang maliit na kwarto, kung saan doon din sila kumakain. Kaya laging may nawawalan dahil kung sino-sino na lang din ang nakakapasok doon. Akala ni Roxy, yun lang ang unang beses na mapagbibintangan siya. Pero nasundan pa ng 2 beses nung may katrabaho na naman silang nawala ng pera.
Hindi na lang ako mag-talk pero feeling ko mas magaling yung magnanakaw na yun. Bintangan na naman. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Isang linggo simula nung nasi Santi yung magnanakaw, wala naman nawala sa atin. Nung may dumating, aba, simula na naman na may mawala. Ako nga nawala ng pera, di ba? Kaya nga pinakatatago-tago ko na ngayon. Sinabi ng katrabaho nila na wala naman sa bag niya yung pera. Nasa lamesa niya raw yung maliit na bag. Nasa loob nun ang pitaka niya. Nagbanyo lang siya saglit na wala na yung pera. May iniwan pa raw pero mga barya lang. Sino ba kasing dumaan dyan? Sinong lumapit? Baka yun ang kumuha. Ang tinuturo ng katrabaho nila ay si Roxy. Dahil siya lang naman daw ang nagdadala ng gamit doon na tatahiin ng naturang katrabaho. Ay, ayun lang. Wala po akong pinakialaman dyan. Lumapit po ako para magbigay nung natahi ko na. Pero may napansin kang bag? Opo, kaso hindi ko naman po yun binuksan. Bakit sabi nalipat yung bag? Ako rin po naglipat nun kasi wala akong paglalagyan ng mga tela. Pero promise po, hindi ko po yun binuksan. Oh, no comment na ako ah. Nagalit ang katrabaho nila na nawala ng pera. Si Roxy ang sinisisi, kaya kinalka lahat ng gamit niya. Kinapkapan pa siya na para bang gusto na siyang hubaran. Walang perang nakita sa kanya, maliban sa barya na pamasahe niya pa uwi. Wala naman pala sa kanya eh. Check niyo muna yung iba niyong gamit, baka hindi naman yung bata ang kumuha. Lagi na lang siya ang pinagbibintangan niyo. Kasi nga simula nung dumating siya, ang dami na namang nawawala. Ay, sa susunod hindi na ako magdadala ng pera ko. Baka mawala pa. Ingatan niyo kasi yung mga gamit niyo para hindi nawawala. May magnanakaw man o wala, dapat lagi niyo sinesecure yung importante sa inyo. Mamaya hindi naman pala nawawala eh, nagkakabintangan na. Ayoko pa naman sa lahat yung ganito, puro bintangan. Kasi kapag may isa sa ating nawalan, lahat tayo parang may kasalanan. Lahat tayo pwedeng pagbintangan. Pero hindi po talaga akong kumuha nun. Ikaw man o hindi, ang sabi ko nga, lahat tayo pwedeng mapagbintangan. Hindi yun madadaan sa luha, kaya huwag kang umiyak dyan. Lalo ka lang nagmumukhang tanga. Hanapin nyo yung pera na yan. Kung hindi nyo na makita sa susunod, mag-iingat na kayo. Aksaya pa ng oras sa trabaho. Masama ang loob ni Roxy dahil ngayon lang siya napagbintangan ng ganon. Kahit na hindi siya ang nanguha, parang pakiramdam niya ay siya na. Wala siyang naging ibang kaibigan sa trabaho. Dahil nga natatakot siya na baka may mawalan, siya na naman ang masisi. Wala rin namang nakikipagkaibigan sa kanya. Isang gabi, pagka-uwi ng dalaga, sobrang sama na naman ang loob niya. May isa kasi silang katrabaho na nawala ng alahas. Hindi man dinidirekta ang sisi, pero ramdam niyang para sa kanya yon. Ano apo? Kumusta ka naman sa trabaho mo? Maayos ka naman ba doon? Naghahanap nga po ako ng pwede kong mapasukan na bago, Lolo. Ay, bakit? Ano ba nangyari? Hindi mo gusto yung trabaho? Hindi naman po sa ganon, Lo. Ano po kasi, medyo magulo po ang mga katrabaho ko po. Kung may mahanap kang bagong trabaho, sige, lumipat ka. Mas maganda sana kung may malilipatan ka na agad. Alam mo naman na ang hirap mag-apply ng trabaho, di ba? Yun na nga po. Kaya nga po nagpapasa na ako ngayon sa ibang pwedeng mapasukan. Kahit po maging cashier o tindera po, okay na po ako doon. First job ko po ito. Ang hirap po pala kapag may mga kakaiba kang katrabaho. Oo, apo. Ganyan talaga yun. Minsan kasi niyan, yung mga katrabaho nagpapahirap sa trabaho. Kung yung trabaho mo kaya mo pa, yung mga nakakahalubilo mo naman ang nagpapasuko sa'yo, mahirap yun. Ano bang ginawa nila? Naninibago lang po siguro ako, Lo. Ang lalayo po kasi ng edad nila sa edad ko. Hindi ko po sila maintindihan eh. Hindi mo naman kailangan makipagkaibigan sa mga yun. Magtrabaho ka tapos umuwi ka kapag tapos na. Ganun lang. Kung walang kakausap sa'yo, hayaan mo sila. Hindi ka naman pumasok sa trabaho na yun para makasundo ang mga tao eh. Pare-pareho kayong nagpunta doon para sa sahod. Hindi para sa kaibigan. Oh, sige na. Halika na. Kumain na tayo. Hindi masabi ni Roxy sa lolo niya ang tunay niyang problema dahil hindi niya alam kung paano niya yun ipaliliwanag ng tama. Nag-aalala rin kasi siya, lalo na at may sakit sa puso ang kanyang lolo. Ilang beses na itong inatake.
Ang iniisip ng dalaga, baka kapag sumama ang loob ng kanyang lolo, atakihin na naman ito at mapasama palalo. Ayaw naman niyang mangyari yun, kaya hanggat maaari, itatago na lang niya sa kanyang sarili ang katotohanan. Maghahanap na lang siya ng trabaho. Pero mukhang kahit na anong gawin niya, nahihirapan siyang makakuha dahil ang hanap ng iba ay may alam na sa trabaho na papasukin. Nagtiis pa muna si Roxy. Isang araw, pagpasok niya, may naabutan siyang isang pagkain na nakalapag sa pwesto niya. Katabi lang ng makina pantahi. Kanino to? Naiwan ata sa pwesto ko. Sa'yo yan, be. Galing yan sa akin. Sure ka po ba, ate? Okay lang po ako. Salamat po. Hindi, binigyan ko talaga lahat dito. Padala kasi yan sa akin ng kapatid ko. Nagbe-bake siya niyan. Tingnan mo, lahat meron. Huwag ka mag-alala, hindi kita pagbibintangan na kinuha mo yan sa akin. Nakakatakot lang kasi, ate. Baka pati pagkain, pagbintangan ako. Hayaan mo yan sila. Alam mo, matagal nang may magnanakaw sa lugar na to bago ka pa dumating. Pero ang sabi, tinanggal na. Hindi naman napatunayan na yun ang magnanakaw, no? Wala naman silang naipakita. Napagtulungan lang. Feeling ko hanggang ngayon nandito pa rin sa loob yung magnanakaw na yun. Magaling eh. Mag-request kaya tayo ng CCTV, ate. Ilang beses na namin ginawa yun, wala talaga. Ilan na kaming nagreklamo dahil nga para mahuli na yung magnanakaw. Ang sabi, wala raw budget. Hindi raw makakapagbigay dahil mahina ang kita. Dahilan lang nila yun. Kasi wala naman sila masyadong mahihita sa atin eh. Mga mananahi lang naman nila tayo. Kung aalis tayo, mapapalitan nila tayo. Kaya ang dapat gawin, kung may magnanakaw talaga, mag-ingat na lang. Pero wag ko lang mahuhuli yung magnanakaw na yun. Durugan daliri nun sa akin, ah? Ikaw lang ata hindi nagbibintang sa akin. Pagbibintangan kita, mukha ka nang kawawa. Pero hindi talaga ako yung magnanakaw. Huwag ka na magpaliwanag sa akin dahil hindi ko yan kailangan. Ang sabi ko nga sa inyo, lahat dito pinaghihinalaan ko. Hindi ko lang sinasabi, hindi ko lang pinagbibintangan. Wala akong pinagkakatiwalaan kaya nga lahat ng gamit ko todo ko ingat. Pwede kasing ikaw yung magnanakaw, pwedeng sila o pwede ring ako. Ang gawin na lang, mag-ingat na lang. Maya-maya pa, dumating si Faye. May dala siyang bagong bag na mukhang kabibili niya lang. Ingat na ingat kasi siyang gamitin ito. O ayan, nilagyan ko na ng kandado ang bag ko. Siguro naman, wala nang magnanakaw dito. Bago ba yan? Yes! Kabibili ko lang kahapon kasi nakasale sa mall. Magkano? 4K original price pero 2,899 na lang siya. Oh, buti may pera ka. Akala ko ba wala kang pambayad sa rent mo? Sino naman nagsabi sa'yo na wala akong pambayad sa rent ko? May ipon ako, no? Saka may pera akong pambili ng luho ko. May jowa ako sa ibang bansa na nagpapadala sa akin. Ah, okay. Sige. Sana naman wala nang magnakaw ng gamit ko. Wala naman po siguro. Hindi natin sure. Yung iba kasi dyan, kahit anong ingat mo kapag malikot ang kamay nila, sadyang malikot. Aba, ayos ka. Sino pinaparinggan mo? Eh kung sino matatamaan? Bakit? Natamaan ka ba? Oh, bakit may pagkain dito? Bigay ko sana yan eh. Kaso, akin na. Huwag ka na. O sige, kunin mo na yan. Baka sumakit pa ang tiyan ko. Mahirap pa naman kumain kapag galing sa nakaw. Hoy! Para sabihin ko sa'yo, wala akong ninanakaw ha? Sabi nga nila ang magnanakaw kapatid ng sinungaling. Pero para sa akin, ang magnanakaw mas malupit na sinungaling. Ah, talaga ba? Hindi na lang din ako mag-talk. Kaya pala may pera ka pambili ng luho mo. Kahit na yung sahod natin, hindi pa kayang bumuhay ng isang tao. May jowa na taga-ibang bansa. Para namang hindi ko alam na yung syota mo tambay na ikaw pa ang sumusuporta. Oh, leche ka pala eh. Mas leche ka ha? Gusto mong tahiin ko yung bibig mo? Teka mga ate, huwag naman po kayo magtalo dyan. Isa ka pa. Oh, siguro kaya friends na kayo? Kasi dalawa na kayong mangnenenok dito. Ano yun? Magnanakaw. Hindi po ako pinalaki na malikot ang kamay. Hindi ko naman kilala ang lahi mo, no? Malay ko ba? Basta ang alam ko lang, kung hindi ikaw, yung isa. O pwede na dalawa kayo para mas safe. Ay, basta wala na kayong mananakaw sa akin, mga bruha! Balik ulit sila sa trabaho. Kalmado lang ang lahat. Walang nawawala na kung ano-anong gamit. Halos buong linggo, tahimik lang sila.
Buong linggo na kahit na paano ay nakaramdam ng kapayapaan si Roxy. Paano ba naman? Hindi siya nag-iisip kung isang araw siya naman ang may kasalanan kahit na wala naman siyang ginagawa. Hanggang sa dumating ang isang araw, may kukunin si Roxy sa bag niya. Nung naabutan niyang naroon din si AC. Wala naman siyang nakitang iba. Ang naabutan niya lang ay may isang bag na hinawi ang katrabaho niyang ito. Kakain ka na ba, ate? Hindi pa. May inilagay lang ako sa bag ko. Ikaw ba? Kakain ka na? Opo, sana. Nasa bag ko kasi yung baunan ko, pero hindi naman ako dito kakain. Doon sa labas para medyo mahangin. Sige lang, ako matutulog. Nagmamadaling umalis si AC. Habang kinukuha ni Roxy ang baunan niya, may isang dumating na katrabaho nila. May kinuha rin sa bag nito. Maya-maya pa, yung isa naman. Dahil nga maliit na lugar lang yon, hindi naman sila magkakasya lahat. Nagmadali na lang umalis si Roxy dahil may iilan pang kinukuha rin ang bag nila. Habang payapang kumakain mag-isa si Roxy, narinig naman niyang may isa na naman silang katrabaho na nawala ng relo. Nasa loob daw yon ng bag. Pagbalik niya sa loob, isa na naman siya sa pinagbibintangan. Po, wala akong pinakikialaman dyan ah. Naabutan ka nga raw ni Manuela na naghahalongkat ng bag eh. Ako? Hindi ah. Ang hinahalongkat ko noon yung bag ko mismo. Kasi nga kukunin ko yung baunan ko. Nakita pa nga yun ni Manuela. Bag ko mismo ang hinahalongkat ko, hindi bag ng iba. Ano ba? Ang ingay nyo naman! Natutulog yung tao rito oh! Minsan na nga lang makapagpahingang iingay nyo pa. Si Ate AC, nakita ko rin naman siyang galing sa loob. Ano na naman ba yon ha? May nawawalan lang naman ng relo. Oh, ano naman? Para namang bago ng bago sa inyo na may nananakawan. Bakit kasi nilagay sa bag? Paulit-ulit na nga sinasabi sa inyo yung ganyan eh, hindi naman kayo nakikinig. At anong ako na naman yon, Roxy? Ako pagbibintangan mo? Kumuha lang ako ng yosi sa bag ko. Ako kasi yung sinasabi nilang nakita nila dun eh. Aba, ayos ka! Hindi ibig sabihin na ako ang nakita mo ako na. Ang tagal ko na rito, no? Mga boploks kasi yung mga yan eh. Alam na nga na may magnanakaw, nag-iiwan pa rin ng mahahalagang gamit nila. Ang sabihin mo kamo, magaling ka magnanakaw. Parang gano'n sa tito mo, kaya nga yung nakulong, di ba? Gaga ka ba, ha? Uy, ngayon ka lang mas lalo naging affected. Alam na. Para sabihin ko sa'yo, never ako naghawak ng gamit ng mga taong yan. Burara naman kasi sila eh. Ilang beses ba kasing uulitin sa inyo na ingatan nyo yung gamit nyo? Hindi ako ang magnanakaw. Nilaglag ka na nga ni Roxy eh. Isa ka pa! Pinagtatanggol kita tapos ako pa ituturo mo? Hindi pa kasi maputo lang kamay ng punyetang magnanakaw na yan. Sinabi ko lang naman po kung anong nakita ko. May nakita ka ba? Nung pumasok ka ang nakita mo lang, hinawi ko yung isang bag. Bakit mo kasi ginawa yun, Aber? Malamang nadaganan yung bag ko. Sorry po ate. Kasi naman po, wala naman talaga akong ninanakaw. O edi sabihin mong wala. Hindi yung wala ka namang patunay nang bibintang ka. Basta, hindi ako ang magnanakaw. Kung mahuhuli niyo ako, ay sige, ipapaputol ko lahat ng daliri ko. Eh di sana maputol talaga yan. Galit-galitan pa ba para hindi mapagbintangan? Ganyan talaga mga magnanakaw. Sila pang galit para kunwari walang masamang ginawa. Baka ikaw ang magnanakaw dyan. Binibigay mo lang sa mga tambay na nakikilala mo. Basta pogi, reregaluhan mo na ng mga nanakaw mo. Mahiya ka naman dyan, no? Huwag na po kayo magtalo. Huwag magtalo, ikaw nga to nagsimula nito. Bakit kaya hindi mo na lang aminin na ikaw talaga magnanakaw? Wala nga po akong ninanakaw. Naguguluhan na ako sa nangyayari. Nahihilo na ako sa puro awayan dito sa trabaho. E di umalis ka. Kung aalis ako, para namang inamin ko na ako talaga yung magnanakaw. Tsaka na ako aalis kapag napatunayan na natin kung sino ba talaga ang magnanakaw dito. Nagtalo-talo na naman sila sa trabaho dahil hindi nagpapaawat yung nawala ng relo. Ang pinagbibintangan niya ay si AC. Hindi naman papatalo si AC, kaya pinaglalaban niya ang sarili niya. Hanggang sa natapos na ang trabaho nila, nagulat na lang sila na sa kalsada mismo nagsabunutan sina AC at yung isa nilang katrabaho. Pasakay na kasi ng jeep noon si AC nang bigla siyang sabunutan at hilahin. Guys, tama na yan. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Kailangan ko makaganti dyan! Ano ba? Sumugod ulit ang katrabaho nila, kaya lumaban si AC.
Nagpagulong-gulong na sila, walang ibang umaawat. Para bang sanay na silang may ganong nangyayari. Natigilan lang ang dalawa nung may isang gwardya mula sa kabilang establishmento na umawat sa kanila. Parehas pa rin silang galit, kaya malamang baka hanggang kinabukasan ay magtuloy-tuloy ang gulo na yon. Nakukonsensya na naman si Roxy dahil siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganong gulo. Kung hindi siya nagturo, baka hindi ganon ang mangyayari. Nung gabi na, nakatulala lang ang dalaga. Apo, anong tinitignan mo dyan? Ang dilim na dyan sa labas Hindi mo pa ba isasarado ang bintana? Baka pumasok pa niya ng lamok. Lolo, may nagawa po akong mali eh. Oh, ano naman yon? Kasi po, may nakawang nangyayari sa trabaho namin. Ako po yung pinagbibintangan. Hindi naman po malikot ang kamay ko. Dapat sinumbong mo sa amo niyo yung nagbibintang na yun. Matagal na po talagang may nakawan dun sa trabaho namin. Wala naman pong magawa yung boss namin. Ibig ko sabihin, wala po siyang ginagawa para matigil yon. Ayaw naman daw pong magpakabit ng CCTV kasi dagdag lang daw po yun sa gastos. Alam niyo naman po, Chinese yung boss namin. Ang may CCTV lang yung sa opisina. Kami, kanya-kanya na kahit may nawawalan na. Ayan yung problema mo. Di kausapin mo yung nagbibintang sa'yo. Sabihin mo na hindi mo ugali ang kunin ng hindi iyo. Ang isa pong problema ko, yung dalawa kong katrabaho, nagsabunutan po. Sinabi ko lang kasi na yung isa ang huli kong nakita na may ginagalaw sa mga bag. Pero hindi ko naman po nakita na nanguha siya o nagbukas. Hindi ko rin naman po sinabi yun eh. Basta ang sabi ko lang, nakita ko lang siya na siya yung huling nasa lagayan ng bag. Bago nga po ako pumasok. Mukhang hindi pa sila tapos sa pag-aaway. Baka magsabunutan na naman sila. Feeling ko po kasalanan ko yun eh. Nagdugo pa yung nguso ni Ate AC. Baka ako yung pagbuntunan ng inis. Ang gulo naman pala sa trabaho mo, Apo. Matagal na ba talaga yung ganyan? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli yung magnanakaw? Dapat doon may gawin kayo. Kumbinsihin ko na lang kaya sila na kami na lang ang maglagay ng camera doon, ano? Kaya nyo ba yun? Magkano lang naman ang sahod nyo dyan, Apo? Sa bagay, naririnig ko rin sila na lahat sila kailangan ng pera. Ay, ang hirap naman. Maghanap ka na lang ng iba mapapasukan mo para hindi ganyan. Kausapin mo na lang yung Ate AC na sinasabi mo. Mag-sorry ka sa kanya kung feeling mo, kasalanan mo kung bakit siya napaaway. Siguro mag-ingat ka na lang din sa mga kilos mo para hindi ka napagbibintangan. Mag-ingat ka rin, lalo na yung pera mo o gamit mo, para hindi ka mawalan. Kinabukasan nga, nung naunang pumasok sa trabaho si Roxy, naabutan niya si AC. Halata na galing ito sa pakikipag-away. Tinabunan lang ng kolorete sa muka ang mga sugat at pasa na natamo niya. Ate AC, sorry po ha. Para saan pa? Napagbintangan na nga ako, di ba? Nabugbog na ako. Puwisit talaga. Hindi ako papayag na wala tong part 2. Yari sa akin yan mamaya. Ako naman ang mag-aabang sa kanya. Huwag ka na makipag-away, ate. Sino ka ba para pigilan ako, ha? Isa pa, sa susunod kapag magtuturo ka ng tao, siguraduhin mong ginawa niya yon. Kaya nga po, sorry na. Paano po ba ako makakabawi sa'yo? Hindi ko kailangan yung pagbawi mo na yan. Ayusin mo na lang yung mga sasabihin mo sa susunod. Hindi na ako nagdala ng bag ko. Baka mamaya ako na naman ang mapagbintangan. Oh, hindi na ako papasok doon para matahimik na kayo. Ewan ko na lang kung may magbintang pa sa akin. Sasampalin ko talaga. Maya-maya pa, dumating ang ibang katrabaho nila. Hindi na pumasok yung nakaaway ni AC at ang balita ay aalis na ito sa trabaho. Wala nang ibang naging tugon pa si AC dahil ibig sabihin lang nun, hindi na siya makakaganti. Ilang araw lang din ang lumipas, may bago na naman silang katrabaho. Binalaan na nila agad na may magnanakaw sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, kaya kung maaari ay ingatan nila ang gamit nila. Halos 1 linggo ang lumipas, araw na ng kanilang sahod. Oh, itabi nyo yung mga pera nyo, ha? Baka mamaya magkawalaan na naman. Magkaroon na naman ng sisihan. Kaya nga, iiwas yun na sa mga taong malilikot ang kamay. Hay, buong-buo pa naman ang sahod ko. Hirap na kapag nawala pa to.
Yung iba pa naman dyan parang palusang kamay. Sobrang dula sa nakawan. Ay, aba, dapat lang ingatan ng mga gamit. May iba kasi dyan, may pera na nagkaka-interes pa sa pera ng iba. Bakit nakatingin ka sa akin? Ako bang pinariringgan mo? Oh, bakit? Natatamaan ka? Hindi ako natatamaan. Nag-react ka lang sa sinabi ko. Kapag talaga gusto mong malaman kung sino ang magnanakaw, tignan mo lang kung sino ang pinaka-defensive. Nagtatalo na naman ang dalawa, pero wala rin namang nakakaalam kung sino ba ang magnanakaw. Ilang oras ang lumipas, ang dami na naman nilang naging trabaho. Dahil bagong sahod, may mga umalis para kumain sa labas. Ang iba naman, nasa loob lang ng trabaho gaya ni AC, na natutulog na naman. Nagising na lang si AC nung kailangan niyang magbanyo. Masakit pa ang tiyan niya noon, kaya ang tagal niya sa loob. Paglabas niya, nakita niya pa si Roxy na naghihintay sa labas ng banyo. Sakit ng tiyan ko. Medyo maamoy pa. Mamaya ka na lang pumasok. Pabanguhan ko na lang, ate. Magbabawas lang din naman ako. Hindi na kumibo pa si AC. Dire-diretso na siyang naglakad papunta sa pwesto niya. Bago pa lumabas si Roxy ng banyo, tila ba may napansin siya sa ilalim ng lababo. Nakasiksik yun. Kanino namang wallet to? Baka naiwan to ni Ate AC. Siya lang naman yung huling nag-CR bago ako. Ibigay ko na lang siguro sa kanya. Naroon na rin ang iba nilang katrabaho nung pumunta si Roxy. Mukhang may nagiging usap-usapan na naman dahil may isa silang katrabaho na may hinahanap. Si AC naman, walang ibang ginagawa. Nakababa lang ang ulo niya sa lamesa dahil hindi pa naman oras ng trabaho nila. Ate AC, naiwan mo ata to sa CR kanina. Ano yan? Hindi yan akin. Ikaw lang naman po yung nag-CR bago ako eh. Nakita ko to sa ilalim ng lababo. Hindi ko yan ginalaw o binuksan dahil baka may laman yan. Ay, girl, ano yan? Patingin nga ng wallet. Uy, be, ito ba yung wallet na hinahanap mo? Bakit po? Ay, sa kanya nga yan. Kaloka, bakit mo naman hawak yan, Roxy? Hala, nawala na raw yung laman. Magkano na lang natira? 200 pesos? Kaloka! Ha? Nakita ko lang naman sa CR yan eh. Kinuha ko lang dahil akala ko naiwan ni Ate AC. Ako na naman? Nananahimik ako rito ha? Nag-CR ako kanina dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko. Wala akong dalang wallet doon, maliban na lang sa wallet ko. Ayusin nyo yung pagbibintang nyo na naman sa akin ha? Hindi na ako natutuwa sa inyo. Kung hindi ikaw, sino naman, Aber? Alangan naman kami. Girl, wala kami rito. Ikaw lang ang hindi lumabas. Tulog nga ako, di ba? Hindi ka ba talaga nakakaintindi, ha? Saan mo siya nakita, Roxy? Lumabas din ako eh. Pero ako kasi yung last na lumabas. Nakita ko si Ate AC na natutulog. Nung bumalik ako, nagkasalubong kami sa CR. Doon mo nakita tong wallet? Opo, nasa ilalim nga po ng lababo. Alam nyo, kung sineset up nyo ko, wala akong pakialam sa inyo. Ano ba talagang problema mo sa akin, Roxy? Pinapahamak mo na lang ako palagi. Hindi nga ako yung kumuha niyan. Bakit? Ako lang ba ang nakakapasok ng CR, ha? Ako lang ba yung pwedeng mag-iwan yan doon? Malay ko ba kung pagpunta mo doon dala mo na yan. Tapos nung lumabas ka, sa akin mo ngayon ibabaling yung bintang. Ayusin mo yung ugali mo, ha? Alam nyo, siguro mainam na magbilangan na lang tayo ng pera ngayon. At bakit ko naman gagawin yon? Bakit? Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot, pero wala akong dapat na patunayan sa inyo. Ikaw lang naman na may ayaw magbilangan ng pera dito. Anong ibig sabihin nun, ha? Malamang natatakot ka na makita ka na may malaking dagdag dyan sa sahod mo. Ayos ka. Hindi ka man lang naawa. Pambayad na nga ng tao yung sa utang niya. O sige, ayan ang wallet ko. Buksan niyo yan. Tingnan niyo kung may sobra dyan. Kung meron man, nasa 20 pesos lang. Sige, nang mapahiya kayo. Ako, piko na ako sa inyong lahat dito eh. Pinagtutulungan niyo ako dahil gusto niyong ako na yung susunod na aalis. Ang toxic niyo naman. Pero hindi kayo magwawagi dahil hindi ako aalis dito. Kailangan ko tong trabaho na to, kaya dito lang ako. Wala akong pakialam kung nanakawan kayo. O sige, bilangin natin para malalaman natin. O ano, may sobra? Wala, di ba? Akin na nga yan. Baka mawala pa yung pera ko. Hindi yan sapat. Dapat kapkapan ka rin. Gusto mo maghubad ako rito, ha? Wala kang makikita kahit na magkano na nakatago sa katawan ko. Wala akong bag na paglalagyan.
Oh, ayan, naipakita ko na ang pera ko. Nabilang nyo na. Sige, yung inyo naman. Huwag nyo sabihin na natatakot kayo. Baka kayo ang magnanakaw. Hoy, hindi ako magnanakaw, no? Ayan, yung pera ko lahat-lahat, oh. Bawas na yan ng 350 dahil bumili ako ng pagkain ko kanina. Ayan, tignan nyo lahat, hindi ako ang kumuha ng pera. Baka naman ikaw, Roxy. Hindi po ako ang nagnakaw, pero may sobra po sa pera ko. Kasi po may dala akong 3K kanina kasi po inutusan ako ng lolo ko na bumili ng gamot niya. Ito po oh. Tapos itong sobra na 2K pang grocery ko. Ito naman yung sahod ko. Magkano nawawala mong pera, be? 4,500? Eh wala na yan. Alam na kung sino. Hindi ako magsasalita rito. Sino bang nakakita ng wallet sa CR? Sino bang may bitbit? Hala, hindi po ako. Promise po, hindi ako talaga. Anong magagawa ng promise na yan, girl? Tingin mo ba wala ka na agad kasalanan dahil sa promise-promise na ganyan? Sabi nga nila, ang magnanakaw, hindi yan naamin kahit na huling-huli na sila. Ewan ko na lang talaga. Ito po yung reseta ng lolo ko. Pinapabili niya ako ng gamot niya. Mahal po kasi yun eh. Mahal nga yun, pero siguro naman hindi dahilan yan para magnakaw ka, di ba? Maati mo ba naman na painumin ng gamot ang lolo mo galing sa pera na ninakaw mo? Aba, ibang klase na ng kasamaan yun. Lahat naman tayo naghihirap dito. May mga anak na, may pamilya na binubuhay, meron din mga sinusustentuhan. Sana naman maawa ka. Pare-pareho lang tayo ng sahod. Alam mo kung gaano kaliit yun. Hindi po talaga ako. Hindi ko naman po pwedeng ibigay itong perang hawak ko. Pasensya na po. Pero hindi talaga ako yung magnanakaw. Ibalik mo na yung pera na yan, Roxy. Maawa ka naman sa tao. Ang tagal niyang pinaghirapan yan. Huwag niyong pilitin. Baka hindi naman siya yung kumuha. Ipagtatanggol mo pa talaga, no? Wala akong pinagtatanggol. Alam mo, kung inilabas mo na sana yung ninakaw mo, hindi na sana ganito. Paulit-ulit? Nakakapikon? Sinabi ko na nga na wala akong kinuha. Bahala kayo dyan. Sa susunod kasi, huwag kayong tatanga-tanga para hindi kayo nananakawan. Hindi po talaga ako magnanakaw. Pera ko po talaga ito. Yung wallet na yan. Totoo lang, nakita ko lang sa CR. Maniwala naman po kayo sa akin. Huwag mo kaming daanin sa paawa mong ganyan, girl. Pwede kang umiyak, pero hindi mawawala yung katotohanan na magnanakaw ka. Bahala ka dyan, makonsensya ka sana. May taong nahihirapan at problemado dahil sa pagiging magnanakaw mo. Siguro konsensya na lang ang bahala sa'yo. Hindi matahimik si Roxy dahil kahit na anong paliwanag niya, kahit na anong kilos niya, kinokonsensya siya ng mga katrabaho niya. Lalo na si Faye. Hanggang sa hindi na makapagtrabaho ng maayos ang dalaga, kaya ang ginawa niya, ibinigay na lang niya ang sahod niya kahit na alam naman niya ang katotohanan na hindi siya ang nagnakaw. Siya na ngayon ang naging problemado dahil wala na siyang pera. Ang layo pa ng sahod nila. Hindi niya yun masabi sa lolo niya. Baka mainis lang sa kanya o baka atakihin pa sa puso. Kinabukasan, maagang pumasok si Roxy. Nakatulala lang siya dahil nag-iisip kung anong gagawin niya para magkasya ang natitirang pera na bigay ng kapatid niya. Alam mo, sana hindi mo na binigay yung pera mo. Eh kung totoo man na hindi nga ikaw yung nagnakaw. Naawa naman kasi ako. Ate, saka nakukonsensya ako. Nakukonsensya ka saan? Sa pagnanakaw na hindi mo ginawa? Alam mo, hindi ka bayanihan yung ginawa mo. Mas lalo ka lang nilang pagbibintangan na ikaw ang magnanakaw dahil nagbalik ka ng pera na hindi mo naman kinuha. Alam mo ba ibig sabihin ng ginawa mo? Kasi kung totoong hindi ka nga magnanakaw, kahit na ibigti ka nila, hindi ka aamin sa kasalanan na nagawa mo. Ibig sabihin, kahit iyakan ka nung nawalan ng pera, hindi ka maglalabas ng pera mo. Kaso, hindi ka nag-iisip eh. Ngayon, ikaw ang nakatulala riyan. Pero kasi, hindi naman ako yung nagnakaw. Hay, hindi mo ako maintindihan. Nakakainis ka kausap. Makapag-yosi na nga lang muna. Oh, lalabas ako ha. Baka mamaya pagbalik ko may bintangan na naman ang nakawan dito ha. Sa susunod kasi, kahit na anong makita mo, huwag mong kukunin. Nakita ko na rin yung wallet na yun eh. Hindi ko pinulot dahil alam ko mapagbibintangan ako. Hindi ka na kasi natuto. Matanda ka naman na sana. Pero buhay mo naman yan eh. Bahala ka. Hindi pa rin nila alam kung sino ba talaga ang tunay na magnanakaw. Masyadong magaling dahil umaatake ito kapag walang nakakapansin.
hanggang sa palala ng palala ang nangyayari. May mga umaalis na sa trabaho, may mga bagong dating na nakakaranas ng kaparehas na problema. May napagbibintangan, may nawawalan, pero wala pa rin napapanagot. Kahit na ipaabot na nila sa mas nakakataas sa kanila, tila ba walang pakialam ang mga ito sa kanila. Hanggang sa isang araw, OMG! nakakagulat ka naman. Sa susunod nga hinaan mo yung boses mo. Alam mo nagtatrabaho ang mga tao rito? Yung singsing ko nawawala! Gosh! Nakasuot na nga lang sa'yo, nawawala pa. Burara ka na yan. Kaya kayo nananakawan eh. Hindi yung pwedeng mawala. Gold pa naman yun. Regalo sa akin ng fafa ko. Ano nasan yun? Grabe naman bilis ng kamay na magnanakaw na yon. Naku, hindi ako papayag na mawala yon. Kukurantin ko talaga sa singit ang nagnakaw nun. Saan mo ba nilagay, ate? Basta nilapag ko lang dito eh. Dahil inaayos ko yung mga sinulid. Kakaloka. Ikaw yung mas malapit sa akin. Ilabas mo na, be. Huwag mo nang paabutin sa kapkapan talaga. Mapapahiya ka lang sa akin. Sa dami ng nanakawan mo, ako pa talaga? Ha? Wala akong kinukuha. Ay, favorite line mo talaga yan, no? Tignan mo nga yung mga mata mo. Halata naman na hindi ka nagsasabi ng totoo. Nag-aral ako ng behavior ng mga tao. Alam ko kapag nagsisinungaling sila. Kaya ang masasabi ko, nagsisinungaling ka. Wala talaga, ate. Kahit nakapkapan mo pa ako. Uy, baka naman nahulog lang dyan. Tingnan mo kaya maigi. Sa bulsa mo kaya. Baka ikaw ang nagnakaw nun. Ilabas mo na. Tanga ka ba? Kahit magsuntukan tayo ngayon, wala ka makikita sa akin. Gusto mo ngayon na, ha? Galit-galitan ka na naman dyan. Ay, ang hirap talaga kapag napapalibutan ka na ng masasamang tao. AC, Roxy, ilabas nyo na yung singsing ko. Sinasabi ko sa inyo, aba, magkakaalaman talaga tayo kapag nakita ko yan sa inyo. Mahalaga sa akin yon. Sige nga, tumayo ka. Oh, ayan. Ano yan? May gumulong. Tingnan mo, nahulog lang pala sa kinauupuan mo. Yan ang hirap sa'yo eh. Inuuna mo kasi ang bunganga mo kaysa alamin kung nasaan yung gamit mo. Mga burara kayo, tapos kapag nanakawan kayo, magbibintang kayo. Animal talaga. Ay, alam ko na to. Natakot ka lang na mahuli ko kaya pagtayo ko sinadya mong ipagulong. Galing mo talaga, no? Ganyan ba yung natutunan mo sa pamilya mo, ha? Ang galing mo magnanakaw. Sana ang ninanakawan mo yung mayayaman na masasama ang ugali. Hindi yung mga kapwa mong mahihirap na lumalaban na nga ng patas, inaabuso mo pa. Alam mo, wala akong panahon sa'yo. O baka naman ikaw yung gumawa nun, Roxy. Hala, hindi po. Alam ba ng lolo mo tong ganito? Baka naman siya pa nag-uudyok sa'yo. Wala pong kinalaman sa ganito ang lolo ko. Nananahimik lang siya sa bahay. Isa pa, hindi naman ako lumaki sa pamilya na may mga magnanakaw o gumagawa ng masama. Pinaparinggan mo ba si AC na galing sa pamilya ng mga basagulero? Hindi ko naman kinakaila na galing nga ako sa ganong pamilya eh. Pero hindi ibig sabihin nun, ganon na rin ako. Ah, siguro dun sa mahilig makipagbasag ulo, pwede pa. So inaamin mo na may chance na magnanakaw ka nga? Bobo ka talaga. Basta ang alam ko lang, hindi ako ang magnanakaw dito. Girl, yung mga tao nga na nasa kulungan sinasabi nilang hindi sila kriminal eh. Malamang yung mga magnanakaw, ganun din ang sasabihin nila, di ba? Eh, ikaw lang naman yung magnanakaw na nagbalik ng pera noon. Hindi ako ang kumuha ng pera nun. Nagbalik lang ako kasi naawa ako. Hindi po ibig sabihin nun na ako yung may sala. Ganun na rin yun, no? Sa susunod, kilalanin mo kung sinong ninanakawan mo, ha? Kapag ako nawala ng gamit o pera, hindi kita atrasan. Sinasabi ko sa'yo, magkakalabasan ng pinakamasamang pag-uugali talaga rito. Malaki ang epekto ng nakawan at bintangan sa kapayapaan ni Roxy. Nagiging aligaga siya. Minsan nga, kapag may isang taong naghahanap lang ng isang gamit, nanginginig na siya dahil iniisip niya na baka sa kanya na naman ibintang. Na baka siya na naman ang pagbayarin. Gusto na niyang umalis sa trabaho. Kaso, nung paalis na siya, nawala ng trabaho ang kapatid niya. Walang ibang maaasahan sa bahay nila kundi siya lang. Dagdag pa na kasama niya ang lolo niya na minsan siya lang din ang inaasahan sa pagbili ng gamot. Kaya kahit na ayaw na niya, nagtitiis pa rin siya. Dumating ang 3 araw na wala si AC. Hindi ito nakapasok dahil sa tigdas.
Pansin niyo ba? Walang nawawalan nito mga nakaraang araw. Kasi nga, wala si AC. Mukha naman pong hindi magnanakaw si Ate AC. Uy, wala akong sinasabi na ganyan Ang sabi ko lang, napansin ko lang na walang nakawan na nangyayari. Ikaw ang nag-iisip niyan. Parang gano'n na rin po kasi yun eh. Parang sinasabi na si Ate AC yung magnanakaw. Alam mo, huwag kang magdidikit doon kasi mas lalo kayo na pagkakamalan eh. Ito gusto ko kasi prangkahan lang. Be, umamin ka na kasi na magkasabot kayo ni AC sa nakawan na nangyayari dito sa trabaho natin. Halata na naming lahat yun eh. Sige na, aminin mo na. Ano ba? Bakit mo ba yung ginagawa? Dahil ba sa lolo mo? Dahil ba maliit ang sahod mo? O yung yung sakit na meron? Ano ba tawag doon? Basta yung kusa na lang nagnanakaw? Wala po akong aaminin. Kasi wala naman talaga akong ginagawa. Hay, ganyan talaga, mahirap aminin na ang nagawang mali. Pero kapag ready ka na umamin, sabihan mo ko tutulungan kitang malabanan yung ganyang pagiging malikotang kamay. Be, bata ka pa. Huwag mo sirain ang pangalan mo dahil lang sa pagnanasa mo sa kung anong meron ng iba. Bad yan. Nasa Bible na masama magnakaw. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 7 utos yata yung huwag kang magnanakaw. Pero ikaw, ginagawa mo magnakaw. Wala po talaga akong ginagawa. Hindi ko ugali na kumuha ng hindi sa akin. Kahit kailan hindi ko po naisip na gawin yon. Yung ibinibintang ninyo sa akin, hindi po yun totoo. Nakakasira na ng mental health. Masira naman ang mental health namin mga nanakawan, no? Lagi kaming aligaga. Wala na kaming ibang pinagkakatiwalaan. Huwag sana ganun. Kasi tignan mo tayo-tayo na lang nandito. Mahihirap, kinakapo sa buhay. Laging kulang ang sahod, lagi may mga binabayaran na bills, upa, utang. Minsan tipid na kung kumain tapos nanakawan lang. Huwag naman sana maging ganun kasama sa kapwa mo, pobre. Kung hirap ka na sa buhay, be, magsabi ka lang. Pauutangin ka naman kung may sobra. Tutulungan ka naman kung sakali. Pero wag naman yung pagnanakaw. Alam ko ay pagpipilitan mong hindi ka nagnakaw. Pero alam naman ng langit kung nagsasabi ka ng totoo. Bahala ka, ikaw rin. Baka magising ka na lang isang araw. Nakakarma ka na pala. Hindi na nakaapila pa ang dalaga. Nung uwian na nila, umiyak siya habang nasa sasakyan pa lang sila. Hindi na niya napigilan ang sarili niyang emosyon, kahit na may ibang tao pa na nasa paligid niya. Pag-uwi niya, namumugto ang mga mata niya. Ayaw niya sanang ituloy ang pag-iyak dahil kaharap niya ang kanyang lolo. Pero mga luha na niya ang kusang bumagsak. Hindi naman po talaga ako yung magnanakaw, Lo. Para tuloy ang pangit na ng tingin nila sa akin. Minsan pa nga may nakasabay ako sa jeep na dati kong katrabaho. Tapos yung bag niya kapit na kapit siya. Nakatingin siya sa akin na parang hinuhusgahan niya na magnanakaw ako. Na parang may kukunin ako sa bag niya. Ang hirap po nun. Kasi wala naman po talaga akong ginagawang masama eh. Hanggang ngayon pala, yan pa rin ang problema mo. Umalis ka na kaya sa trabaho mo? Hindi naman po pwede. Kasi walang pagkakakitaan dito sa bahay. Ano yun? Sabay-sabay na tayong magugutom. Pasensya ka na, Apo. Hindi ko alam kung anong gagawin natin. Bakit ba kasi may magnanakaw pa? Hayaan mo, may araw din ang mga ganyang klase ng tao. Darating din ang panahon na pagsisisihan nila ang ginawa nilang pagnanakaw. Walang ibang pagpipilian si Roxy, kundi ang umiyak lang. Kahit naman anong inis o galit niya, hindi naman niya basta maituturo kung sino ba talaga ang magnanakaw. Hindi naman siya basta pwedeng magbintang dahil wala siyang kahit na anong patunay. Lumipas ang ilan pang mga araw, balik na naman sa trabaho si AC. Halos 2 linggo na walang nakawang nangyayari. Akala ni Roxy, tahimik na at wala na ulit mawawalan. Hanggang sa may kailangan siyang kunin sa bag niya. Nasaan na ba yung bag ko? Natabunan na naman ba? Dito ko na nga lang sa unahan yung inilagay. Oh, may bag na bukas pa rito. Mukhang sira yung zipper. Ayun, nakita ko na. Ay, nasa pinakailalim pa talaga. Buti na lang walang masisira dito sa loob. Damit pamalit lang ang dala ko.
Wala namang bago sa araw na yon, maliban na lang sa bag na bukas. At yun pa ang naging dahilan ng panibagong dagok sa buhay ni Roxy. Nung araw na yon, wala naman siyang narinig na may nawala ng gamit. Wala siyang narinig na nagreklamo na may bukas na bag dahil hindi niya rin naman alam kung kanino yun. Ang alam niya lang, si Rayon. Pero nung araw na wala silang pasok, may nagpadala sa kanya ng link ng isang post. Kuha niya yon na hawak ang bag na bukas. At sa parteng yun, mukhang siya ang nagpumilit na buksan yun kaya nasira. Nung binasa niya ang nakasulat sa post, nakalagay doon na katrabaho raw nila na magnanakaw. Walang pangalan, hagip lang ang mukha niya. Ipinadala sa kanya yon ng isa sa pinsan niya at sinabing kahawig niya. Wala mang patunay na siya yon, pero base sa post, siya na ang pinagbibintangan na magnanakaw sa trabaho nila. May mga gawa-gawa pang kwento na lagi raw siyang nakikitang nagbubukas ng bag. Laging may nawawala ng gamit sa kanila. Hindi niya kilala kung sino ang nag-post dahil bagong gawa lang ang account. Yun lang ang nag-iisang nakalagay. Ang daming komento na galit sa naturang babae sa litrato. Kung ano-anong hiling na masasama sa kanya at sa pamilya niya. Sinabi pa na kung hindi raw siya titigil sa pagnanakaw, ipopost na raw pati ang pagmumukha niya. Dahil doon, mas lalong naging problemado si Roxy. Naging aligaga. Hindi na makakain, hindi na rin makatulog. Nagiging sakitin na siya. Napansin yon ng kanyang lolo. Apo, mukhang hindi mo kayang pumasok ngayon sa trabaho ah. Tignan mo nga yung itsura mo. Saka na po ako aalis sa work kapag nakapasok na si Jenjen sa ina-applyan niya po. Hindi pa rin ba natatapos yung mga katrabaho mo na pagbintangan ka magnanakaw? Wala pa rin ginagawa yung mga nakatataas sa inyo. Mukha pong iisa lang naman ang gusto nila doon, yung umalis po ako. Kasi kapag umalis na ako doon, tapos may magnanakaw pa rin, siguro po malalaman nila na hindi naman talaga ako yung magnanakaw. Nakakasawa na rin po kasi Parang mukha na akong masama sa kanila. Kahit na wala pa naman po akong ginagawa. Aalis na po ako. Teka lang apo, ito, ilagay mo dyan sa bag mo. Ano po ito, Lo? Basta, wag mo yang aalisin sa bag mo kahit na anong mangyari. Paano po kung manakaw ito? Malalaman natin kung sino ang magnanakaw sa inyo kapag nakuha na niya yan. Hindi alam ni Roxy kung ano yung bagay na bigay ng lolo niya, pero ginawa niya lang ang sinabi nito. Hindi niya na rin naman yun naaalala nung nasa trabaho na siya. Ang dami na kasing gumugulo sa kanyang utak, dagdag pa na may nawala na naman ng pera sa katrabaho nila. Sakto na 2 pa lang silang nakakapasok nun, kaya siya na agad ang napagbintangan. Kumuha lang naman daw ng mainit na kape yung katrabaho nila. Hindi na agad makita yung 500 na nilapag sa lamesa. Wala akong napansin na pera dyan. Baka naman hinangin. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Kasi pagdating ko, diretso lang ako rito sa pwesto ko. Awa na lang Huwag naman kayo basta-bastang nagbibintang dyan. Tapos ipopost nyo na naman ako na parang blind item. Wala naman akong ginawa na masama sa inyo. Ano na namang ganap dito mga te? Ay, nawawalan ka ng pera? Hoy, Roxy, ang aga pa para sa nakawan ah. Hindi pa nga tayo nakakapag-almusal. Hindi nga kasi ako yung nagnakaw nun. Ano ba naman yun? Alam nyo, huwag nyo nang pagdiskitahan yung bata. Ilabas mo na yan, Faye. Ay, ako naman ngayon ang pagbibintangan mo? Hoy, never ako nagnakaw no? Hindi ka nga nagnakaw. May napulot ka namang 500 kanina, di ba? Nakita kita. Ano akala mo sa akin, bulag? Hindi lang ako kumikibo nung nakita kita. Kasi malay ko ba kung pera mo yun ang nahulog? Ngayon, may nawawala na 500. Baka yun yung hinangin. Ibalik mo na yan. Wala akong napulot. Nahulog yung sukli ko. Hindi yun 500 ah. 400 pesos yun tapos mga barya. Yung ko na naman, ikaw ka mo magbalik. Siguro nung nakita kitang yung muko kanina, nakuha mo yung 500. Ikaw ang magbalik nun. Kung may nakita man ako, malamang nagtanong na ako. Ano ba namang gagawin ko sa 500? May pera ako. Basta, yun ang nakita ko. Ang sinabi nga na wala sa lamesa. Sino ba nandito kanina? Silang 2 lang. Umalis pa nga si Jelay dahil kumuha siya ng tubig. Nilapag niya lang muna yung bag niya, tapos yung pera. Paano mo nalaman na silang 2 lang? Kararating mo lang din naman, di ba?
Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Jelay? Inilapag niya yung pera tapos kumuha ng tubig. Next time, makinig ka sa sinasabi para hindi ka mukhang tanga sa pagbibintang. Ah, talaga ba? Paano mo nalaman na nilapag niya yung bag niya? Hindi naman niya sinabi yun ngayon ah. Ah, malamang nakita mo yun. Hindi ka lang siguro napansin ni Roxy. Tapos lumabas ka ulit para bumili. At yun yung nakasabay kita paakyat. Yun yung sinasabi mong nahulog yung 400 pesos at mga barya na pinulot mo. Ano yun? Pinambili mo na lang ng pagkain yung 500 na ninakaw mo? Ayos ka rin ah. Ang angas mo magbintang ah. Baka ikaw ang gumawa nun. Kita mo na? Ikaw ang hilig mo mambintang eh. Pero pag ikaw ang pinagbibintangan, nagagalit ka. Ilabas mo na yun, Roxy. Kahit tignan nyo kung magkano ang pera ko ngayon, hindi aabot ng 500. 150 lang ang dala ko. Pamasahe ko yung 50, pangkain ko yung 100. Yun lang ang pera ko at wala na. Oh, tingnan nyo. Hindi ko talaga nakita yung pera niya. Hindi ko nga napansin kung may lumapit sa mesa niya eh. Wala talaga sa akin. Bahala ka. Kapag hindi mo ibinigay yung pera niya na nawawala, alam mo na mangyayari sa'yo. Ewan ko ha, baka i-post ka na naman. May mukha mo na. Yung pa naman yung nabasa ko. Bahala ka, mukha mo naman yun eh. Malalaman pa ng marami na magnanakaw ka. Ano rin yun? Digital footprint. Kapag nag-apply ka sa iba, makikita nila yon. Lalong walang magtitiwala sa'yo kahit saan ka pa lumipat na trabaho. Promise talaga, wala nga sa akin. Bakit ba hindi kayo naniniwala sa akin? Kasi nga kayong dalawa lang yun nandito. Buti sana kung marami tayo, tapos nawalan siya. Pwedeng ibaling mo yung bintang sa iba. Ang malala niyan, dalawa lang talaga kayo. Pero ikaw, kung anong gusto mo. Kung bet mo naman maging sikat sa social media bilang magnanakaw, bahala ka. Tama naman na kasi. Wala naman akong ginagawa. Kagaya niyo rin naman ako lumalaban ng pata sa buhay. Hindi ko ugali ang magnakaw. Wala sa akin yung pera. Wala talaga. Sobrang problemado na si Roxy. Lalo pa, bulong ng bulong sa kanya si Faye. Inuudyukan siyang aminin ang isang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Iniisip niya rin ang magiging pagkasira ng imahe niya dahil lang sa bintangan ng nakawan. Pakiramdam ni Roxy ay hinuhusgahan na siya ng lahat ng taong nakakasalamuha o nakikita niya. Kahit hindi siya ang pinag-uusapan, pakiramdam niya, siya ang laman ng usapan. Hanggang sa dumating na naman ang araw ng sahod nila. Oh, sahod na naman. Ingat sa mga malilikotang kamay. Wag bobo. Itago ang pera. Kapag nawalan pa kayo ngayon wala na kayong ibang dapat sisihin kundi ang katangahan nyo. Alam nyo naman na may magnanakaw rito. Magiging burara pa kayo sa pera at gamit nyo. Aray, ang sakit naman ito. Oh, ano namang nangyari dyan sa daliri mo? Wala, natusok lang kahapon. Bakit? Yung binuksan mo bang bag may patalim sa loob? Gaga, hindi. Ano akala mo sa akin, pakialamera? Ah, hindi naman. Akala ko yung ninakawan mong bag may matulis na bagay kaya nasaktan ka ng ganyan. Ang OA mo binalot mo pa talaga yung mga daliri mo. Ano bang paki mo ha? Sa bagay, wala naman akong paki sa'yo. Oh, basta sinabihan ko na kayo ha! Huwag kayong boploks dyan! Ang bobo nananakawan. Ilagay nyo sa bra at panty nyo ang sahod nyo para hindi manakaw. Baka mamaya natutulog ako, gigisingin nyo na naman ako dahil lang may nawawala kayong pera. Ako, may extrang 2K ako rito. Ito, kaya may dagdag yung sahod ko kasi bibili akong gamot ng lolo ko. Sana walang mawala ng 2K para hindi ito maging dahilan para ako na naman ang pagbintangan. Dami mo naman pera, be. Hindi naman po. Buo lang ang sahod ko tapos itong 2K. Ingatan mo yan. May nagiinit na ang mata dyan. Kung ako sa'yo, itatago ko yan sa lahat ng parte ng katawan kung bawal mahawakan ng iba. Ganon ka safe. Lumalabas na mula sa bibig mo yung pagnanasa mo sa pera ng iba. Yan, halatadong isang magnanakaw. Talaga ba? Kaya pala kumikinang yung mga mata mo kanina pa. Mabuti na lang magaling din magtago ng pera si Roxy. Alam niya kasi na kapag nawala ang pera na yon, mas lalo siyang mababaliw. Mabuti na lang nung araw na yon, walang nawalan sa kanila ng sahod. Walang nanakaw. Nung pauwi na sila, huling kinuha ni Roxy ang bag niya. Dahil baka mapagbintangan na naman siya kapag may nawala sa bag ng mga kasama niya. Hindi pa sila nakakasakay ng jeep
May napansin si Roxy sa gamit niya. Ha? Nasaan na yun? Ang alin? Oh, may nawawala na agad sa'yo? Sabi ko sa'yo, ingatan mo gamit mo ah. Bakit? Ano nawawala? Kita mo na? Tumayo lang dyan sa likod mo si AC, may nanakaw na agad. May binigay kasi yung lolo ko sa akin. Dito ko lang sa bag ko inilagay yun. Malay ko ba na mawawala yun? Kasi mukhang wala naman yung halaga. Pero baka nasa bahay lang yun. Hayaan nyo na. Sure ka ba na hindi yun mahalaga? Opo, kasi gawa-gawa lang naman yun ni lolo. Ayan na, may jeep na. Dahil nawala ang gamit na yon, ibig sabihin, nakuha na ng magnanakaw. Kaya sinabi agad ni Roxy sa kanyang lolo ang nangyari. Ano po ba yun, Lo? Para saan po ba yun? Yun ang palatandaan na malalaman mo na kung sino ang magnanakaw sa inyo. Kapag nabulok na ang kamay niya, ibig sabihin, siya yung kumukuha ng mga nawawala sa trabaho nyo. Ha? Paano po? May isinagawa akong ritual dun sa gamit na yun. Sa oras na mahawakan nyo na magnanakaw at mapatakan ng dugo niya, mabubuhay yung ritual. Pinakamalakas na ritual na nagawa ko sa buong buhay ko. Lalo na, may kasama na yung dugo ng taong kinukulam ko. Marunong kang mangkulam, Lolo? Bata pa lang ako, marunong na ako. Hindi ko lang ginagawa dahil alam kong masama. Hala, kung nakulang po yung magnanakaw, parang kawawa naman po siya. Kung siya nga hindi naaawa sa mga ninanakawan niya, ibig sabihin lang nun, hindi niya alam kung anong mali sa ginagawa niya. Tama lang naman na makulam ang mga masasamang tao. Wala naman sigurong tamang dahilan para payagan ng isang tao na maging magnanakaw. Lalo na kung malaki ang epekto nun sa'yo mismo. Naaawa na ako sa'yo dahil ramdam kong hirap ka na. Ano naman pong mangyayari sa kanya? Ibig ko sabihin, kapag namagana yung mga kamay o daliri niya? Hindi lang basta pamamaga, dahil mabubulok yun. Paunti-unti. Hala, katakot naman po yan, Lo. Nakakatakot talaga. Parehas kung paano nakakatakot makasalamuha na magnanakaw. Pero magagamot pa naman yun. Kapag po ba nagpa-albularyo siya? Paano po kayo nun? Baka kayo naman ang balikan ng kulam niyan. Hindi yan. Alam ko kung anong ginagawa ko. Alam ko rin kung anong mangyayari. Balitaan mo na lang ako kung sino sa mga katrabaho mo ang mabubulok ang mga daliri. Alam mo nang ibig sabihin nun. Kilala mo na agad kung sinong magnanakaw. Gagaling naman siya kung ako mismo ang magtatanggal nun. Pero paano? Kapag siya na mismo ang umamin sa sarili niyang kasalanan. Hindi maalis ang pag-aalala ni Roxy dahil hindi lang naman yung magnanakaw ang inaalala niya, kundi ang paggamit ng lolo niya ng itim na kapangyarihan. Naniniwala naman si Roxy sa ganon, kaya alam niyang masama yun. Maaaring may malaking balik yun. Kung alam niya lang na ganon ang gagawin ng lolo niya, baka pinigilan niya. Pero wala na siyang magagawa dahil nangyari na. Inaabangan na lang niya kung sino sa mga katrabaho niya ang papasok na may sakit sa kamay. Nung balik na ulit sila sa trabaho, sakto na 2 sa katrabaho niya ang may balot sa kamay, sina AC at Faye. Ano nangyari sa inyo? Basta nung nakaraan pa to Ang sakit nga. Natusok kasi to pero nagpa-inject na ako ng anti-tetanus. Ikaw po, Ate AC. Napaso lang to. Nagluluto kasi ako kagabi, nahawakan ko yung mainit na lutuan. Ayun, medyo sunog. Pero magiging maayos naman daw to. Hindi naman apektado yung trabaho ko dahil nagagalaw ko pa naman yung kamay ko. Makakapanahi pa ako. Sabay pa talaga kayo, ano? Gaya-gaya lang yan. O baka nasunog na yung kamay niya kasi nga magnanakaw siya. Wow! Nahiya naman ako sa'yo. Nung nakaraan pa nakabalot yung kamay mo. Habang nagbabatuhan ng bintangan ng dalawa, iniisip na ni Roxy kung sino sa dalawa ang magnanakaw. Dahil parehas na may kinalaman sa kamay, ibig sabihin, isa talaga sa kanila ang may malikot na kamay. Hanggang sa lumipas ang 1 linggo, pumasok si AC na wala ng balot ang kamay niya. May bakas ng sunog, pero pagaling na yon. Habang si Faye, pumasok na may balot pa rin ang kamay. Kaya siya na ang pinaghinalaan ni Roxy. Nagbibigay lang siya ng ilan pang panahon para malaman kung tunay nga na si Faye ang magnanakaw nilang katrabaho. Hanggang sa isang araw,
Ano yun? Naaamoy niyo ba yun? Parang, ang baho. Akala ko ako lang yung nakakaamoy. Kanina ko pa yan naaamoy, ate. Pagpasok ko pa lang dito sa loob, may kakaiba na kako kung naaamoy. Ang sakit sa ilong. Ay, nagpabango na ako rito sa pwesto ko, naaamoy ko pa rin. Parang nabubulok. Parang amoy sugat. Baka naman nabubulok na yung kamay mo, Faye. Baka ugali nyo yung naamoy nyo. Wala namang ginagawa tong sugat ko kung makapag-react naman kayo. May isa silang katrabaho na sinabing si Faye nga yung naaamoy nila na mabaho. Kanina raw kasi, nakasama nila ito sa labas at naaamoy nila na parang sugat. Hindi lang nila sinabi dahil baka magalit ito sa kanya. Pina-check up mo na ba yan? Ang baho talaga. Kakaiba yung amoy. Nakakasuka. Hindi nga tumabaho. Baka naman hindi mo yan nililinisan. Hoy, malinis ako sa katawan ko, no? Kapal naman ang mukha mo para pagsabihan ako ng ganyan. Mas makapal ang mukha mo, ah. Nagsasabi lang ako. Hindi lang naman ako yung nakakaamoy. Lahat kami rito. Nakakaistorbo yung amoy kung alam mo lang. Kanina ko pa gustong sumuka. Ayan no, malinis yan. Yak! Kadiri yung amoy! Ay! Ano yan? Nabubulok na yung kamay mo. Ay, Diyos ko po. Ano ba naman to? Ibalot mo ulit yan. Pinakita mo pa talaga sa amin. Kadiri! Mas lalo tuloy ayoko nang kumain. Ay, makalabas nga muna para makalanghap naman ako ng sariwang hangin. Ang arte nito. Habang nakatingin si Roxy sa kamay ng katrabaho niya na nabubulok na, iisa lang ang ibig sabihin nun. Si Faye ang magnanakaw. Siya ang napaparusahan. Hindi na lang muna kumibo ang dalaga. Hinayaan niya na lang muna si Faye dahil inaasahan niya na baka kapag nahirapan na ito, aamin na ito sa pagkakamaling nagawa niya. Pero wala. Matibay si Faye. Nagpapanggap pa nga siya na nanakawan siya ng pera. Hindi na kayo naawa sa akin. May sakit na ako, ninakawan niyo pa talaga ako. Ano naman ang nanakawin sa'yo? Lagi ka nga walang pera. Dalawa lang tayong naiwan dito kanina, Roxy. Wala ka na ba talagang konsensya, ha? Hindi naman ako lumapit sa pwesto mo. Dalawa nga tayong naiwan pero umalis din agad ako. Nagpunta ako ng CR. Pagbalik ko dito, andito na yung iba. O tapos ako na yung pagbibintangan mo. Alam niyo po, walang masamang aminin kung anong totoo. Anong totoo? Ako na nga yung... aray! Ang sakit! Biglang kumirot yung sugat ko. Aray! Ang baho! Nangangamoy na naman! Balutin mo nga maigi ang sugat mo! Ang sakit! Hala, may parang parang nana na tumatagos dyan sa benda mo. Ayun yung nangangamoy. Ang sakit, grabe! Parang yung sugat ko may kung anong kumakain. Ang sakit na ang katipa! Aray ko! Alam mo, magpaalam ka na munang uuwi ka. Paano ako makakauwi? Nawawala nga yung pera ko. Ang sakit nito. Barya na lang natira sa wallet ko. Aray ko po. Ang sakit. Aray. Alam mo, sa totoo lang, wala ka naman talagang pera, Faye. Nakita kita kanina. Akala mo yata natutulog ako. Nagbibilang ka ng barya dyan sa wallet mo. Ang sabi mo pa, kulang pa yung pera mo pang book para makauwi ka mamaya. Ngayon, ang sasabihin mo na walan ka ng pera? Para ano? Para kapag nasisi na naman sa iba, magbibigay yung tao at may pamasahe ka na naman. Huwag ka nang umasta na nanakawan ka. Ikaw naman ang magnanakaw. Alam mo, dapat ikaw ang nagkakaganito. Dahil ikaw magnanakaw. Napakasinungaling mo pa. Bahala ka sa buhay mo. Basta ang alam ko lang, ikaw ang magnanakaw. Sa bagay, sanay na sanay ka na, kaya hindi mo na maiisip na ikaw nga yun. Sanay ka na rin kasing magbintang sa ibang tao. Deserve mo yan. Magnanakaw ka kasi. Tapos, feeling biktima ka palagi. Walang nawalang pera sa'yo ngayon dahil alam nating pareho na wala kang pera. Meron akong pera. Ang sakit. Aray ko. Yung magnanakaw dyan, maawa ka na sa akin. Ibalik mo ang pera ko. Walang nagbalik ng pera ni Faye dahil wala siyang maituro na magnanakaw. Wala rin namang maibibigay si Roxy kahit napilitin na siya ang kumuha ng pera ng katrabaho niya. Dahil kung titingnan ang pitaka niya, 50 pesos lang ang laman nito. Walang sobra kahit pa barya-barya.
Kaya napilitan na lang si Faye na umuwi. Hindi nila alam kung paano siya nakapagbayad. Halos 3 araw siyang hindi pumasok. Ang akala nga nila, hindi na siya babalik sa trabaho. Nung araw ng sahod, naroon na naman si Faye. May balot pa rin ang isa niyang kamay, habang ang isa parang may mga sugat na rin. Parang nadadamay na ang isa niya pang kamay. Oh, buti nakapasok ka pa. Akala ko papalitan ka na. Asa ka naman? Magaling ako mananahi. Hindi ako pwedeng basta na lang nila papalitan, no? Ano na po palang nangyari sa'yo? Oo nga, paano ka nakauwi nun? Nagtatanong pa kayo? Wala na kayong pakialam doon. Magnanakaw kayo ng pera ng iba tapos ganyan kayo makipag-usap? Hindi mo pa rin ba tanggap na wala naman talagang nawala sa'yo, ha? Nung 3 days na wala ka, chill lang kami. Walang magnanakaw, walang nawawalan. Ewan ko lang ngayong araw na to, dahil nga araw ng sweldo. May pera na naman ang mga tao. Mag-ingat lang talaga sa inyong dalawa dahil isa lang sa inyong paldo mamaya. Lalo na kapag nakanakaw na naman. Sus, hindi na kayo nagbago. Sasama na mga ugali nyo. Ugaling kriminal at makasalanan. Alam mo po, Ate Pay, baka kaya nagkakaganyan ka dahil may ginagawa kang hindi maganda. Ano pinagsasasabi mo dyan? Hindi naman kasi mabubulok ang kamay mo kung hindi ka po nagnanakaw. Baka kaya nangyari yan sa'yo, may isang bagay kang kinuha. Alam nyo, walang masama kung magsasabi ka ng totoo na ikaw talaga yung magnanakaw dito. Aba, leche tong batang to ah. Bastos! Ako pang pinagbibintangan mo ngayon? Ah! Ayan! Nananakit na naman ang sugat ko! Aray ko! Eh baka naman kasi totoo ang sinasabi niya. Isipin mo yun, bakit ba nabubulok ang kamay ng isang tao? Malamang dahil may ninakaw o kinuha siyang hindi kanya. Alam mo, Faye, may ginawa ka pang hindi maganda. Aminin mo na rin na ikaw yung nag-post ng picture ni Roxy. Alam mo, kung ako sa'yo, hanggat may panahon ka pa na magbago ka na. Wala akong ninanakaw! Hindi ako magnanakaw dito! Siguro humingi ka ng tawad sa mga taong naapektuhan ng pagiging malikot ng kamay ninyo. Kung ikaw man po ang nag-post sa akin, sana naman burahin mo na yon at tigilan mo na ako. Kasi sa totoo lang, isa rin ako sa biktima. Sobrang lala ng epekto nun sa mental health ko. Ah, sakit! Kumikirot na naman! Ito na naman yung parang kinakain yung sugat ko sa akin! Ah, Dahil baka sa paraan na yon, doon ka lang din gagaling. tigilan mo na nga ako! Wala akong aaminin at hihingi ng tawad. Dahil wala naman talaga akong ginagawang masama. Aray ko! Kayo ang umamin dahil kayo namang dalawa magnanakaw! Aray! Naging matigas talaga si Faye. Ayaw niyang umamin na siya ang magnanakaw. Hindi na baling magdusa siya sa parusa ng kulam, wag lang malaman na magnanakaw siya. Ilang oras ang lumipas, tinitiis pa rin ni Faye ang sakit niya, habang patuloy siya sa trabaho. Ngunit napapansin na ni AC na nalalagyan na ng nana ang tinatahi ng katrabaho niya. Isinumbong niya yon para mapaalis na si Faye. Kung may sakit at sugat daw siya, maaaring mahawa ang sino mang susuot ng damit o may parte ng tela na tinatahi ni Faye. Lalo na, damit pa naman ng mga bata ang madalas na hawak nito. Agad na pinatawag si Faye para sabihin na yun na muna ang huling araw niya sa trabaho. Saka na lang daw siya bumalik kapag maayos na ang sugat niya. Ibinigay na sa kanya ang huling sahod niya. Dahil wala siyang ibang ipon at pagkakakitaan, nag-isip na naman siya ng paraan kung paano siya makakapagnakaw. Hanggang sa nakita niya si Roxy na nagbibilang ng sahod niya. Ang laki naman ng sahod mo. May OT kasi ako tapos pumasok pa ako ng day off ko. Ay, pumasok ka nung Sunday? Opo, wala raw kasing tatao dito eh. Tapos kailangan pag may matapos na tatahiin kaya pumasok na lang ako. Sakto na nung Sunday, OT rin kami noon kaya may dagdag talaga. Uy, Roxy! Sabi ko sa'yo huwag mo na munang bilangin ang sahod mo. Bahala ka! Magiging mainit yan sa mata ng isa riyan. Anong pinagsasabi mo dyan? Malamang yan, mainit na yan sa mata mo, no? Ewan ko na lang, hindi na lang ako mag-talk. Basta ang alam ko, may nag-iinit dyan na magnanakaw. Umirap lang si Faye. Inaantabayanan niya kung paano niya makukuha ang pera ni Roxy. Dahil huling araw na rin naman niya sa trabaho, kung mawawalan man ng pera si Roxy, hindi na siya basta mahahagilap.
Pero sobrang ingat ni Roxy sa pera. Talagang hindi siya mananakawan. Ang naging puntirya ni Faye, ang cellphone na lang. Nung oras na para kumain sila, lumabas si AC para manigarilyo. Ang iba naman sa labas kakain. Ang naiwan ay sina Roxy at Faye. Hindi ka lalabas? Matutulog po ako. Ang sakit ng ulo ko eh. Puyat kasi ako kagabi. Ganun? Ikaw po ba? Lalabas din ako, maya-maya lang. Mag-CR muna ako. Sige na, tulog ka na dyan. Tumayo si Faye. Pakunwari pa siyang nagpunta ng CR. Inaabangan niya lang talaga na makatulog si Roxy para pwede niyang kunin ang cellphone nito na madalas nasa ilalim lang ng mesa. Dahil mabilis ang kamay ni Faye, nakuha niya ang cellphone nang hindi man lang nagigising si Roxy. Mukha rin namang pagod na ito. Nanghihinayang lang si Faye dahil hindi niya makuha ang pera. Naghanap na lang siya ng ibang makukuha. May nakita siyang mga barya sa lamesa ng mga katrabaho niya. Kahit ang mga yon ay hindi na niya pinalampas. Iniisip niya na dagdag na rin yon sa pera niya. Nung bumalik na silang lahat, nagising na rin si Roxy. Agad na kinabahan ng dalaga dahil hindi niya mahanap ang cellphone niya. Ano yun? Ang likot mo naman. Yung cellphone ko po, Oh, ano nangyari sa cellphone mo? nawawala. Ayun lang. Si AC pa naman yung nauna rito kanina. Pagkagaling ko sa labas, siya agad nakita ko. Nakatayo pa nga siya dyan sa tapat mo. Ang sakit! Bakit mo naman ninampas ng kamay ko? Alam mo na nga na may sugat eh. Aray, kumikirot na naman tuloy. Bakit ako na naman ang pinagbibintangan mo? Yun ang nakita ko. Ibigay mo na yung cellphone ng bata, oh. Grabe ka na talaga. Niwala ka man lang pinalampas. Ikaw ka mo maglabas nun. Hoy, wala sa akin. Please naman oh, ilabas mo na yung cellphone ko. Bakit sa akin mo hinahanap? Hindi ko yung kinuha, no? Alam ko na ikaw ang kumuha nun. Ikaw lang naman ang magnanakaw dito. Ay, wow, talaga ba? Napatunayan mo na ba na ako nga? Kung alam mo naman pala na kinuha ko, bakit hindi mo agad inagaw sa akin? Nag-iimbento ka na naman dyan. Nananakit na naman tuloy ang sugat ko. Kayo kasi! Aray! Alam mo, Faye, ibigay mo na yan. Isauli mo na kung ayaw mo mas lalo ka mapahamak. Mapapahiya ka lang talaga pag napatunayan pang ikaw ang kumuha. O sige, ganito na lang. Ibalik mo na yan kay Roxy, lalabas muna kami. Ano, game? Tara na, labas tayo. Wala nga ako... ang sakit! Wala nga akong ibabalik. Kasi wala naman akong ninakaw. Alam niyo bang masama ang bintang? Masama ang magbintang? Ito, siguro hindi to pagbibintang. Ayan oh, may video ako. Akala mo wala ano? Hindi mo alam na tanaw sa smoking area yung ibang part dito sa loob, lalo pagka nakabukas yung bintana. Kaya nga binuksan ko bago ako lumabas para kung sakali na makita kita. Buti na lang malinaw kahit naka-zoom yung camera ko. Kitang-kita ka oh! Pati yung pagkuha mo ng barya. Ayan, tingnan mo. Alam ni Aliana na nawawala yung mga barya niya. Kung ako sa'yo, ibabalik ko na yan. Huling-huli ka na. Kung magkakapkapan pa rito kapag tumawag ng pulis, kawawa ka lang talaga. Imagine, may sakit ka ng ganyan sa kamay mo, umaalingasaw na nga ang baho, tapos malalaman pang magnanakaw ka. Alam ko naman na siya talaga ang magnanakaw dito. Diyan pa lang sa nangyayari sa kamay niya. Kaya akin ang cellphone ko. Magkano mo lang naman yan maibebente? Sana naman magbago ka na. Hindi ako yan. Peke yan. Galing mo talaga magbintang, AC. Ikaw ang nagnakaw ng cellphone niya, no? Kala mo hindi ko alam? Sa akin mo ibibintang para ano? Para magmukha ako masama? Alam ko kung bakit ka nagnakaw. Kasi last day mo sa work ngayon. Naaawa pa nga ako sa'yo Kaso wala. Magnanakaw ka na talaga noon pa man. Sakit. Hindi ko na kaya to. Aalis na ako. Uuwi na ako. Aray ko. Ang sakit ng sugat ko. Hindi ka muna aalis. Ano ba? Nasasaktan na nga yung tao Ano ka, tatakas ka sa ginawa mo? Ibalik mo muna yung cellphone at mga ninakaw mo. Hanggat hindi mo yung ginagawa, hindi ka makakalabas. Bahala ka dyan. Dito ka mamilipit sa sakit. Kahit na nangangamoy bulok na laman ka dyan. Wala ba kayong puso? Aray ko. Sakit. Aray ko. Ilabas mo na kasi. Sakit.
umamin at hihingi ng tawad. Habang buhay mo yung pagdurusahan. Wala akong aaminin. Ang sakit. Paalisin niyo na ako. Hirap na ako. Aray ko, ang sakit talaga. Tumabi na kayo dyan. Aray, ano ba? Huwag niyo nga akong kapkapan. Ang sakit. Nakita ko na, eto na. Sabi ko na nga ba nasa iyo yung cellphone ni Roxy. Oh, paano ba yan? Nalinis ko na ang pangalan ko. Huwag nyo na akong pinariringgan kahit nasa jeep tayo ha. Masasapak ko talaga bunganga nyo. Grabe ang sakit. O ano, ayaw mo pang aminin na ikaw yung magnanakaw? Ikaw pa yung nagpo-post kay Roxy? Okay Roxy, isisend ko sa'yo yung video niya. Ikaw na bahala doon. I-post mo kung gusto mo. Kasuhan nyo siya, lalo na sa mga nanakawan yan. Kakaibang pag-uugali Siya na ang magnanakaw, siya pa laging galit. Siya pa laging umaasta na biktima at nanakawan. Hindi ako magnanakaw. Kahit na kailan hindi ko ginawa yon. Hindi! Ipinaglalaban ni Faye na hindi siya ang magnanakaw. Hindi siya umamin kahit na huling-huli na siya. Hindi siya humingi ng tawad. Wala siyang ginawa para maitama ang mali niyang mga nagawa. Hanggang sa huli, pinagpipilitan niyang wala siyang kasalanan. Hindi na siya pumasok sa trabaho. Wala na rin silang ibang balita tungkol sa kanya. Wala naman siyang ibang kaibigan sa trabaho nila. Ni hindi rin alam kung saan ba siya nakatira. Ang alam lang ni Roxy, dahil hindi nagbago at humingi ng tawad ang dati niyang katrabaho, ibig sabihin hanggang ngayon, nagdurusa pa rin ito sa kulam na bigay ni Franco. Lo, hindi niyo na po ba aalisin yung kulam? Parang nai-imagine ko na po yung nangyayari sa kamay ni Ate Pay. Babae pala yun. Hindi po. Ate lang talaga tawag ko sa kanya. Pero Lo, hindi na po ba talaga maaalis? Hindi na talaga. Hindi naman siya tumitigil sa pagnanakaw niya Paano niyo po yun nalalaman? Ako ang kumulam sa kanya. Ibig sabihin, may connection kaming hindi niya alam. Hindi naman siya nagbabago Hindi siya humihingi ng tawad. Paano siya patatawarin? Ni hindi niya nga kamo magawang umamin kahit huling-huli na siya, di ba? Ganon talaga minsan ang mga magnanakaw. Hindi na sila nagiging makatao. Halos lahat ng mga taong ganon, walang pagbabago. Hayaan na natin siya. Ang mahalaga ngayon, wala nang magnanakaw sa trabaho nyo. Payapa ka na rin doon. Ano na po ang itsura ng kamay niya ngayon? Nabubulok na talaga. Yung isa niyang kamay ang pinakabulok na. Mas nangangamoy na yun ngayon. Yung isa naman, pabulok pa lang. Pero mukhang kahit masakit na yung kamay niya, kaya niya pa rin magnakaw nang hindi siya nahahalata. Magaling siya Pero kapag nagtagal, hindi niya na magagamit yung mga kamay niya. Dahil para na siyang buhay na taong naagnas. Yun na ang pinakaparusa niya. Wala nang tawad. Nakakaawa siya. Kaso wala Mas nakakaawa naman yung mga taong naagrabyado niya. Sana dumating yung araw na magsisi siya para may paraan pa na gumaling siya. Ang naging huling balita nila kay Faye, nakulong ito matapos na may nakawan na isang bahay. Bisita lang daw siya roon pero nagawa niyang kumuha ng gamit. May CCTV ang bahay na yon, kaya wala siyang naging ligtas. Ibig sabihin, habang nasa kulungan siya at pinagbabayaran ang batas na nilabag niya, kasabay nun ang pagbabayad niya rin sa batas ng itim na kapangyarihan. Pinabayaan na lang din yun ni Roxy dahil yun naman na ang desisyon ni Faye. Nasa parehas na trabaho pa rin si Roxy, kasama niya pa rin si AC at iba pang katrabaho nila. Simula nung nawala si Faye, may tiwala na ulit silang hindi basta mawawala ang gamit nila o pera nila. Pero may pag-iingat pa rin dahil hirap pa rin silang buong magtiwala sa ibang tao. Naging payapa na ang utak ni Roxy dahil hindi na siya laging pinagbibintangan sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. May mga lugar na hindi maiiwasan na may taong malilikot ang kamay. Pero kahit gaano kaliit ang isang bagay na kinukuha, hindi kailanman maliit ang epekto nito sa taong nawalan. Ang perang ninakaw ay maaaring pambayad sa pagkain, gamot, pamasahe o pang-araw-araw na pangangailangan.
Ang gamit na kinuha naman ay maaaring may sentimental na halaga na hindi kayang tumbasan ng pera. At higit sa lahat, kasabay ng isang nakawan ay nawawala rin ang tiwala ng mga tao sa isa't isa. Kapag may nawawala, lahat nagiging kahina-hinala. Ang taong walang kasalanan ay napagbibintangan. Ang magkakatrabaho ay nag-aaway at ang lugar na dati namang tahimik ay napupuno ng takot at duda. Minsan, isang maling paratang lang ang kailangan para masira ang pagkakaibigan o magandang samahan. Walang dahilan na sasapat para gawing tama ang pagnanakaw. Tandaan na laging may katapat ang taong gumagawa ng masama. Laging may masigit na balik sa kanila. Tandaan na hindi lang gamit o pera ang ninanakaw ng isang magnanakaw, pati tiwala ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kayo ba mga apo, minsan nyo na rin bang naranasan na manakawan sa trabaho o mapagbintangan? Ano ang inyong ginagawa? Ibahagi nyo na yan sa amin kasama ang inyong opinyon at komento ukol sa ating bagong kwento. Naway nakapaghati dito ng magandang aral sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pagsubaybay mga mahal ko.